Magandang araw, ito po ang Iparas kay Paras. Ako po si Eli Saludar at kasama ho natin si Secretary Jing Parasek. Magandang araw sa iyo. Magandang araw, paring Eli. At of course, magandang araw naman po sa ating mga mahal na mga mamamayan na natatakot ngayon dahil sa walang saysay. Si Senator Will Gatchalian nga parang abalang-abala dahil wala pang na-identify na source ng ating oil that would supply in the next 60 days. So, yun po mga kababayan, ako po'y bumabati po sa inyo muli. Gagaling ko lang po sa Hong Kong, kasama ko po ang mga ating mga kababayan. May papakita po kami na video mamaya sa namin happening doon sa Hong Kong at tuwang-tuwa ang ating mga kababayan doon sa Hong Kong. Napakarami nila nagkumpulan para sa pag-celebrate noong birthday ni President Rodrigo Roa Duterte. Doon po sa Hong Kong, mahal na mahal pa rin ng ating mga OFWs at mga Filipinos na nanirahan doon ang ating Tatay Digong. So, sila nagkaroon mismo ng rally to celebrate the birthday of Tatay Digong. And this is happening all over the world. Kaso, mga kababayan, ito si Paring Eli, mayroon siyang ipapakita ng video ng dalawang chimoy at chimay ng isang ambisyoso na maging senador na kulelat naman noong last election. So, Paring Eli, anong masasabi mo dito sa yung binanggit mo sa akin ngayon? So ano ba ito, Sec Jing, at dahil nababanggit at nasusangkot din yung pangalan ni Senator Bongo dito po sa issue ito, pati yung pangalan mo at mukhang parang meron pong intriga dito po sa kampo ng mga, sabihin natin, ng mga Duterte. So ano masasabi niyo rito, kasi naglilinis daw ho sila ng bakuran. Ano ba ito, iisang bakuran tapos parang nagkakaroon ng ganyan intriga. Okay, siguro bigyan kita ng background. Kamakailan lang kasi nag-upload si Paring Ado tungkol sa kung sino ba talagang tunay na kingmaker. Kasi mayroong isang baguhan lang na sumali sa grupo ni Pangulong Duterte. Siguro nagbayad yan siya sa isang tao ni Duterte diyan para makapasok. Ngayon, naghari-harian. At kala mo kung sinong tao na ito, sumulat pa ng libro. Sabi ni Paring Ado, sumulat pa ng libro at ang title ng kanyang libro ay Kingmaker. Parang sinita ni Ado na bakit? Sino bang Kingmaker? Hindi ba si Sara? Kasi si Sara Duterte ang nagpanalo kay Bongbong. So if you analyze the word Kingmaker, how it is applicable to someone who, is the one carrying the ball for someone to make a victory, no? So, nag-comment lang ako at, just like any person who reads any social media, release, ay nag-comment ako. At bigla ngayon, itong chimay at chimoy nitong isang ambisyosong maging senador na talaga namang bata-bata ito ni Marcos hanggang ngayon at ever since. Pero nagkukunyari na kasama daw sa kay Duterte ngayon, bigla akong tinira. Biglang tinira si Bongo. Pakinggan po natin itong sinasabi ni Paring Eli na pambababoy nitong atsay at houseboy nitong tao na
kingmaker daw siya. Okay, pakinggan natin. Ako parang Kuya Bibi, yung pagiging late ni Sen. Siguro may iba pa siyang appointment. Pero unang-una, senador ka, number 1 senator ka pa. Tapos yung host dun sa event na yon, mayor. Maaring mas mataas yung katungkulan ng senador kaysa sa mayor. Pero bilang host, hindi ba mas tama at mas angkop lang na mauna ka, dumating ka on time. At higit ng nakapagtataka, nauna pa si Vice President Sara Duterte. Kaya nangyari, ito hindi mapapansin to. Balikan niyo po yung video. Ako napansin ko agad to. Kasi sa mga observant na katulad natin, yun ang unang, hindi ko alam kung sinasadya o nagkataon lang. Nung tinawag na si Senator Bongo, kasi dapat tapos na yung dapat ang huling magsasalita, sa pagkakaalam ko, si Mayor Baste. Pero since dumating nga si Senator Bongo ng late, after nga magsalita ni Mayor Baste, so pagtawag kay Senator Bongo, tumayo ang Mayor Baste. Paghawak ng mikropono, tumayo ang Mayor Baste at iniwan na si Senator Bongo para magsalita rin sa stage. Kung ako tatanungin nyo, ano yung gesture na yun, maring hindi sinasadya, pero sa akin parang bahala ka dyan. Tiyak ka na. Parang ginagawa ng intriga sa pagitan ni Senator Bongo at itong si Mayor Baste. Pero sa may mga pagkakataon man talaga kung malilate Ako naman personally, sa tao. kausap ko si Senator Bongo just the other day. I was in Hong Kong and I had a chance to talk to him. At tinanong ko siya, Senator, mukhang itong mga tauhan ni Vic Rodriguez, lalo na itong pangit na dito sa anong pangalan nitong vlog nila, iniintriga ka. Parang pinapaaway pa kayo ni Baste. Sabi ni Senator Bongo, walang ganon. We are good friends with Baste. Pero kung pakinggan mo itong pumag na ito, itong tao ni Rodriguez, ay parang baguhan lang sila sa grupo. Kami ni Bongo, kami ni nilang mga cabinet officials ni President Duterte. Matagal na po kami. Kayong mga bagito, nagbayad lang naman kayo para makapasok kayo sa mga Duterte, trumaisog. Nang iintriga pa kayo, mga walang hiya kayo. Kayo nga yung mga pinagdudahan na mga pakawala ni Marcos. Di ba? Okay, mayroon pang isa, itong chimay ni Vic Rodriguez. Ito, pakinggan natin ito. Ito, buntot ng buntot kay Vic Rodriguez. Taga-dala lang ng kanyang, ano bang tawag niyan? Portfolio. Ako, tingin ko doon sa mga meetings, chimay lang ito ni Vic Rodriguez, pero akala mo kung sino magsalita. Ang yabang-yabang. Pakinggan mo nga itong babaeng itong na swangit din ang muka. Okay. Uy, sabi ni Thinkster Kalye, nangaaway ka na naman, Pam. Sabihan niyo si Bongo, siya ang huwag mang-away. Dahil after that event, bumuhos talaga ang ops kay Attorney Vic Rodriguez, ha? Sabihan mo si Bongo, huwag siyang mang-aaway. Sino ka ba, Chibay? Si Bongo, number 1 senator. Yung amo mo, kulelat sa senatorial race. At kadami-dami sa mga grupo ng mga Duterte parallel organization. Ang tingin dyan sa amo mo ay pakawala lamang ni Marcos. So, sino ka ba manglalait kay Bongo? Sino ka? Sino ba itong chimay ni Vic Rodriguez na ito? At saka saan ba galing itong dalawa nito, mga kababayan? Hindi ba nakinabang ito? Sumipsip ito sa itlog ni Marcos noong pagsampa pa lang ni Marcos pagka-presidente. Mga tangay-tangay ni Marcos ito sa Malacanang Kaya lang, nasipa, dahil inaway nila yung First Lady, alsa balutan ito lahat. Tapos ngayon, ay walang mapuntahan, outside the Bacod, biglang
nilapitan yung isang puting buhok na tauhan ni Duterte at nagkaayusan yata, biglang naghahari-hari ngayon sa mga organization. Tapos, manglalait pa kay Senator Bongo, number 1 senator, at number 1 na tauhan ni Duterte. Kayo, sino ba kayo? Saan ba kayong lugar in the scheme of things of the Duterte group, the Duterte family, at saka sa limpusa lang naman kayo. Mayroon pang sinasabi itong kumag na babae na ito, pakinggan natin ulit. Senator Bongo, pagsabihan niyo nga ho itong si Jing Paras at si Ado Paglinawan na ang nakakarating ho kasi sa amin allegedly, ikaw daw ho ang nagro-rolyo. Kung ano man po yung mga lakas ng loob meron yan, dalawang yan, no? Si Jing Paras na walang kaanghang-anghang ang mga salita, although kailangan ng pansinin because naglilinis tayo ng bakuran. Naglilinis ng bakuran yung mga gusto nating samahan. Kung kayo po isa sa mga nawalis, pasensyahan tayo. Baka deserve mo naman. Kaya kay Jing Paras, kung ano man yung alat na mayroon ka sa buhay mo at yung pait na yan, hindi ka magiging plan B. Hindi ka i-try mo na lang ulit sumampa sa Kongreso. Instead, na pinubuhusan mo ng oras si Attorney Vic Rodriguez na sinasabi niyong namamakod and all, kumalas lang yan sa korupsyon na tila baga yun ang hinahanap ninyo sa mga grupo na gusto ninyong samahan. Umalis lang daw dahil sa corruption. Well, isa-isahin natin itong sinasabi nitong Atchay ni Vic Rodriguez. Itong dalawa, anong pangalan nito? I don't even know the names of this houseboy at saka Atchay ni Vic Rodriguez na buntot ng buntot sa kanya, mga tauhan niya doon sa Malacanang na sinipa din ni President Marcos at ni Lisa Araneta Marcos at walang mapuntahan. Dito nagkakalap ng lagim sa mga Duterte. First and foremost, Miss Atchay, si Jing Paras po, hindi po maalat. Mahal na mahal ito ng mga Duterte followers. As a matter of fact, ako pong namumuno ng kampilan ng mga mamayan na may 36 organizations na kasama. So, wag mo akong laitin dahil baka mamaya kakainin mo yung sinasabi mo. Pangalawa, hindi po ako tauhan ni Bongo. Bongo does not have any influence on me. In the first place, ako po ay nauna pang kaibigan ni President Duterte, maybe kay Bongo. Dahil kami ni Duterte ay magkasama na sa Kongreso. We were best of friends noong 1998 pa lang. Kaya huwag kang magdadaldal kung hindi mo alam ang history namin ni President Duterte. Hindi po ako pen-sitter katulad ng amo nyo at kayong dalawang Chimoy at Atchay ni Rodriguez. Kaya huwag kayong magkamali na maglait sa akin kasi hindi ko kayo titigilan. You started this? Maalat ako? Paano ako naging maalat? I'm the leader of so many parallel organizations. Kayo, anong leadership nyo? Naka-attend ba kayo doon sa aming National Forum? Yung tao nyo nga hindi nga sumama yan sa impeachment dahil duwag Duwag. Nag-impeach kami kay Marcos, siya napakaduwag dahil ayaw niyang harapin yung amo niya dahil hanggang ngayon, magkaibigan pa rin silang dalawa. Pakawala siya ni Marcos. Atchay, tingnan mo ito. Kung ako ba ipinsitter or love na love ako ni Duterte. Ito. Meeting ang Sakura. Hindi na una. Si Sir. Ito si Jing Paras ay... Yan ko mo.
Eh, yung Vic Rodriguez ba, nakilala ka ba ni Duterte? Sumangkay ka na lang. Pero si Jing Paras, pinakilala ni Duterte sa mga leaders ng mga Muslim sa doon sa Sulu. Oh, ito si Jing Paras. Kayo ba? Mayroon kayong picture na ganun? Na pinakilala ka niya kilala ka ng boss sa mga kanyang mga leaders? Oh, tapos ako pa ang sasabihin mo na maalat or inaalat or whatever. Napakakapal ng mukha mo. Ang pangit-pangit naman ng mukha mo. Ha? O, ano pa uli? Ipatukar mo pa rin yung kanyang sinasabi. Meron pa akong sagutin doon sa kumag na ito. Si Attorney Vic Rodriguez na sinasabi niyong namamakod and all, kumalas lang yan sa korupsyon na tila baga yun ang hinahanap ninyo sa mga grupo na gusto ninyong samahan. Pag walang pera, galit ka. Pag mayroong pera, gusto mo sumama ka. Pag may impormasyon, gusto mo una ka din sa impormasyon. Anong klase ka, Jing Paras? Yung totoo, sa totoo lang. And kay Ado Paglinawan, anong klase naman pagiging matanda ang merong gusto mo sa buhay mo? Papalubog ng araw sa buhay mo? Ganyan ka pa rin? Anong meron kayo ni Jing Paras? Kung kayo nagmamahalan, kayong dalawa na lang. Ganun lang yun. Pero meron, kung meron ito ding i-deny mo. Kasi ako, isang play lang ng video, iiyak ang mga supporters mo, Senator Bongo. Umalis lang daw dahil sa korupsyon. Eh, ikaw nga yung tinanggal, yung amo mo ang tinanggal dahil sa korupsyon. O, ito. Pakinggan mo itong vlog na ito. Pakinggan, basahin mo nga yan. Vic Rodriguez kasabwat ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa sugar smuggling. Saan yung sinita? Oh, Si ayan. Vic Rodriguez ay nagsilbing Executive Secretary ng administrasyon ni Ferdinand Marcos Jr. noong unang bahagi ng kanyang panunungkulan. Isa sa mga kontrobersiyang umusbong sa panahong iyon ay ang umano'y issue ng sugar smuggling o illegal na pag-aangkat ng asukal kung saan limpak-limpak na salapi ang nakulimbat dahil sa pagtaas ng presyo at kakulangan sa supply sa bansa. Bilang Executive Secretary, si Vic Rodriguez ay may mahalagang papel sa pag-aapruba at pagpapatupad ng mga polisiya ng Malacanang na hanggang sa ngayon ay hindi pa rin napapanagot sa batas. Ayun. Oh, tingnan mo. Yung amo mo, hindi naman yung away nila ni First Lady, dahil nga inimbestigahan ng Senate at nabulungan si President Marcos ni Senator Zubiri nung pinag-appear yung si Mr. Rodriguez doon, at ito po yung cause. So how can he fight corruption when hanggang ngayon hindi pa na-resolve yung corruption charges for the smuggling of sugar during his time? Kaya wag kayong magpapasa ng magpapahamak ng ibang tao dahil wala po kayong makikitang ginawa namin during my time with President Duterte sa aming samahan, sa aming friendship, sa aming pagsasama ni Bongo. Unang-una, bakit nyo tinitira si Bongo? Anong ginawa ni Bongo sa inyo? Si Bongo walang kinalaman sa akin. Huwag ka mag-warning kay Bongo. Senator yan. Kayo, talunan na senador. Napaka-kulilat nyo sa eleksyon. At ngayon, gusto nyo umaaligid-aligid kay VP Sara in the hope na pagtingin ni Sara, gagawin ka. Paano ka naman kukunin ni Sara? Sama ito si Rodriguez, sama doon sa Japan, sama kung saan-saan, in the hope na kunin siya ni VP Sara dahil number 1 si Sara sa survey. I'll cross my finger. Sasabihin mo, maalat or ako, plan B? Anong plan B? Hindi po ako outsider. I'm an insider. I'm a Duterte loyalist. Kayo, Marcos loyalist. Pakawala lang kayo ni Marcos kasi nakinabang kayo kay Marcos. Ilang months ka,
Atchay, o Chimoy, ilang months kayo kumukubra doon kay Marcos? Ha? Ilang pera na kinuha nyo sa opisina ni Marcos habang mga Chimoy at Chimay kayo ni Vic Rodriguez doon sa Malacanang? Kaya wag kayong manglalait, wag nyong tirahin si Bongo. Ha? Si Bongo ang number 1 senator. Yung tao nyo, yung amo nyo. Anong number sa Senado? Ha? More than 20. As against sinisira nyo si Bongo, iniintrigahan nyo pa si Bongo, ha? Na parang inirapan ni Baste. Hindi po totoo yan. Kausap ko si Bongo. They are best of friends ni Baste. Tapos kayo mga bagong salta lang sa grupo, mang-iintriga pa kayo between Baste and Bongo. Napakasira ulo mo, ma'am. Ha? You are just a housemaid or whatever. I don't know what's your role with yung impostor na kingmaker. I don't know what's your role. Ha? O kung gusto nyo makipagdebate, yung amo nyo, debate kami. Anywhere, any place. Ha? No. Ako po, sina-challenge ko kayo lahat yan. Yung mga nag-ambisyon na sama ng sama kay BP, maski wala pang pinipili si BP, aligid kayo ng aligid. Hindi kayo nahihiya. Na hindi nyo hinantayin ang ating Vice President na pumili ng kanyang favorite na senador. Ha? Kung kayo nagkakandara pa at nagpasip-sip doon sa Davao or kung saan man, kasi gusto nyong piliin ni BP Sara, maski hindi pa siya ready, nagsisiksikan kayo, ako, I'm willing to sign any document. I'm not running for senator, for any public office. I am officially retired. Ang hinahangad ko na lang, maserbisyuhan ko si President Rodrigo Duterte at ipaglaban natin ang laban natin dito sa bangag na Pangulo. Paglaban natin na protektahan ang taong bayan sa korupsyon, sa matinding korupsyon. And sino itong number 1 corrupt? Sinabi ni Saldico, ito ang amo ni Vic Rodriguez na hanggang ngayon, ang dami pa sa grupo namin na nagdududa kung talaga bang si Vic Rodriguez ay tunay na oposisyon or taking advantage lang kasi doon sa kabilang side, hindi naman siya kukunin na senador. So dito siya, nag-aaligid para kunin, pero ang puso at diwa niyan na kay Marcos pa rin, maski anong titingnan nyo. Dahil pakawala yan ni Marcos, mga kababayan. Yun ang pakinggan mo, Atchay. Wag mo akong laitin dahil anywhere, any day, any time, I will face all of you. May alat daw ako. Paring Eli, ano masasabi mo doon sa mga panglalait ng babae na yan? Sige, yun lang. At siguro, dapat walang personal kung pag-atake, di ba? Yun lang. Kung ano issue dapat. Okay, Yeah. so tingnan natin. Personal ba yung issue natin o yung kanya ang personal? Hindi, yung kanilang issue, sinagot mo lang naman. So, Personal ka. pinersonal tayo. Nag-comment lang ako kay Ado. In fact, nagkamayan na kami ni Vic Rodriguez. Even if I have no respect for this guy, I even shook hands for the sake of our friends around. Pero, kung ganito ang mga ugali ng mga Atchay at saka Chimoy, baka lalo kang maging kulela at baka number 30 ka sa susunod na eleksyon, Mr. Vic Rodriguez. Okay. Maraming salamat. Maraming salamat. Huwag pong kalimutan na mag-subscribe dito po sa Iparas kay Paras at i-click ang notification bell. Maraming salamat.